Nagsimula Ram. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Ulit-ulit. Excuse me po. Sumabit ah. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan na po natin, eto po, COA po tumangging isa publiko ang confidential fund ni BP Sara, no? Pag-uusapan din po natin ito pong Maharlika Fund. Umamin po si Recto na wala pa po silang paggagamitan. Wala pa pong popondohan. May pondo na wala pa pong proyekto na popondohan. Grabe talaga. Pag may oras pa po, pag-uusapan natin tong hair follicle test na tinututulan na kagad. Hindi naman nila direkta. Alam nyo, magagaling to sa mga double talk eh. Etong ating mga congressman, no? Hindi po nila sinasabi na tinututulan nila. Pero nagpapahiwatig na po sila na baka ito ay unconstitutional. Yan. At iba pa pong mga balita pag meron pa po tayong oras. Yan lang po ang ayan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po muna, no? Nakakatakot po to kasi dito, sabing gayan, yung poverty po, no? Yung pong sinasabing poverty. Kaya pala ini-insist ni Gadon na haka-haka lang yung kahirapan. Yung meaning po ng poverty, magaling talaga tong gobyerno na to, no? Babaguhin lang nila yung meaning ng poverty. Sa madaling salita, hindi ka na mahirap. Ito po ayon po sa NEDA, Filipinos who spend a little more than 21.3 per meal are not considered food poor. So kung ikaw po ay gumagastos na kada isang kain ng 21 pesos 30 centavos, o gawin na natin 22 pesos. Pag ang kinakain mo, no, sa isang kainan, 3 times a day, ay 22 pesos, hindi ka na makukonsider na food poor. Yan po ang definisyon ng NEDA. Alam niyo po, no? Kahit na anong isip ko po, di kung ganun, katulad niyan, kakakain ko lang sa Mang Inasal. Ang kinain ko ron, isang ano lang, kasi ayoko na ng only rice 150. Mahigit, nakalimutan ko na nariyan yung nag-take out ako. 150 ang pecho. O di, ano na tawag sa akin kung ang 21 pesos ay hindi na poor? Puta, ang yaman ko. Ang yaman ko na. Kayo, magkano ang kain nyo? Ako sa totoo lang, karinderya, mga 60 pesos ang nakakain ko. Ibig sabihin, wala na talagang makukonsider na mahirap kasi merienda lang yan 22 pesos. Pag ikaw 22 pesos, hindi ka na mahirap. Hindi ka na food poor sa definisyon ng NEDA. Dahil po sa definisyon, nababawasan po yung mga mahihirap na Pilipino. Antindi, no? Ang galing. Ang galing. Hindi po ini-impeach yung NEDA. Tinatanggal lang yan basta. Ang mga hindi pwedeng tanggalin. Ayan, tama yan. Masyado tayong ginagago ng mga to. Kaya ano pa lulutasin yung kahirapan? Di lahat ng tao na kumikita ng 100 pesos a day. No?
Kung ikaw ay kumikita ka na 100 pesos at mag-isa ka lang, but super rich ka na. Dahil 64 lang eh. Mayaman, hindi ka na mahirap eh. Wala tayong kaproblema, 22 pesos. Anak, yung turon sa SM, 25 pesos eh. Yung banana Q, 20 pesos eh. Bibili ka pa ng palamig. Hindi ka na mahirap nun. Kung yun lang ang kakainin mo, araw-araw. Ibang klase talaga itong Nede. Okay, punta po tayo rito. Tumanggi po ang COA sa pagdinig po ng nakasalang po kasi ngayon yung yung sa mga congressman itong mga iba't ibang ahensya para sa kanilang pagbabudget. Pinipilit po ng Makabayan Black. Yun nga pong gusto nila mangyari, no? Yung sabihin ng COA, yun pong pinagkagastusan ng confidential fund. Hindi po ng lahat ng may confidential fund, si BP Sara lang po, no? Kailangan daw malaman. Okay. So ini-insist po nila na magkaroon ng ilantad ng COA. Sabi ng COA, by the definition po ng confidential po yan. Hindi po namin pwedeng ilabas yan. Ang importante po, na gastos, binigyan po kami ng report, may mga resibo yan, na ibig sabihin, yung pong wala pong anomalya, yung confidential fund. No? Ibig sabihin, lahat ng dapat ipasa, gawin ng Office of the Vice President at ng Office ng Secretary of DepEd ay naibigay po sa COA. So, okay na po, no? Pwera na lang kung magpipilitin pa nila for the sake na kung ano pa man. Kaya lang, okay din naman sa amin kasi alam naman namin na hindi magnanakaw si BP Sara eh. Kung i-open nyo po yung mga confidential fund ni BP Sara, halimbawa po, pumayag po ang COA, mapopwersa po yung COA na ilabas din po yung confidential fund ng presidente ng lahat ng gobernador at lahat ng mayor. Hindi po pwedeng selective kayo. Hindi po pwedeng yung COA ilalabas niya lang. Kasi hingiin natin eh, di ba? Once na nilabas nila, no, yung confidential fund ni Sara Duterte, sisingilin natin sila na ilabas nyo rin yung confidential fund ng presidente, confidential fund ng lahat po ng may confidential fund, lahat po ng mayor, mga governor, ilalabas nyo po. Oh. Hindi po dahil sa kinakailangan nyo maging fair. Kasi lumabag na kayo sa confidentiality. No? Gusto nyo nang ilantad lahat ng confidential eh. Ilabas nyo na rin po. Pati po sa military, kung may confidential fund yung military, intelligence fund, ilabas nyo na lahat. O yun ang gusto ng Makabayan Black eh. Kung susunod kayo, hindi po pwede yan na kumbaga lahat ng sekreto natin, ilantad na natin sa publiko. Wala na confidential ngayon. Basta gustong malaman ng Makabayan Black, ibigay na natin ang hilig. Hindi kayo pwedeng mag-awat. Nasasabihin nyo, ay, pang vice president lang. Bakit? Yung confidential fund po ng iba, poprotektahan nyo yung iba, yung vice president, hindi. Kaya susubaybayan po natin to kung mape-pressure. Yung kung mape-pressure ng HOR tong COA. Kasi pag ne-pressure yan, i-pressure din natin sila ilabas na lahat ng confidential fund ng lahat ng ahensya na meron. Lahat ng confidential fund ng lahat ng mga mayor at governor, pati ng presidente ng Pilipinas. Pangit po yan. Matagal na po naming sinasabi na pangit po yan na sila nasunod. Yung mga convicted na nasusunod. Convicted na yan hindi ba?
convicted na to si Congressman Franz Castro. Ang tindi nyo naman. Pero congratulations din sa sa COA. At hindi kayo bumigay kasi dapat alam niyo yan. Pero ang importante doon, sinabi po ng COA na nakapagbigay sa kanila ng report. Yung pong kinakailangan ni BP Sara at ng opisina ni BP Sara na ibigay po nila sa COA. Hindi naman po kayo auditor eh. COA auditor. Kung nasatisfy yung COA ng report ni BP Sara, walang anomalya. Okay, punta na po tayo rito sa isa pang balita. Umamin po si Recto, no? Hindi po kasi po pwede na haka-haka lang. Hindi nyo nga pinagbibintangan eh. Umamin po to si Recto. Basahin po natin ang sinabi ni Recto. Wala pa pong detalye kasi ano lang to, kapapasok lang just in. Ito may just in na sa sa flood control. Ito muna yung isang just in. Maganda yung sinabi niyo sa akin eh. Ito po, just in. Department of Finance Secretary Ralph Recto aminado na wala pang napipiling paglalagakan ng investment ang Maharlika Investment Group mula nang maisabatas ito noong nakaraang taon. Okay. Bakit po mali, no? Bakit po masama po to? Makikita nyo po kung gaano kapalpak yung BBM administration dito po sa confidential fund. Lahat po ng makikitang pagkakamali, inilalarawan po niyang confidential fund. Bakit po? Una, sinertify yan na urgent. Ibig sabihin po ng sinertify na urgent ng Pangulo, kinakailangan maipasa agad. No? May shortcut po yan, pinapayagan po yan sa maikling panahon. Kasi usually, first, second, and third reading, di ba? Ganyan po, pag hindi urgent, matagal, taon nang aabutin ng isang bill para maging batas. Pero pag ito po ay sinertified urgent ng Pangulo, pwede pong i-fast track yan. Bibilisan nila. Bibilisan nila yung pagpapasa. Kasi meron pong meron pong mga araw. Kinakailangan may pagitan yung first reading, second reading, at third reading. Pero pagka certified urgent po, pwede pong sa isang araw magkaroon ng 2 reading. Kaya mabilis po na naipapasa yung mga batas. Bakit po sinecertify na urgent? Kaya naman sinecertify na urgent yung isang panukalang batas, no? Dahil kailangan ito ng gobyerno, no? Kailangan ng gobyerno itong batas na to para makapagpatupad siya ng programa niya. Kaya niya isa-certify na urgent. Halimbawa, kung sa tingin ni Pangulong Duterte para maging effective yung mga pulis na gagamitin niya sa war on drugs, kinakailangan yung risk naman nila ay masulit. Isa-certify niyang urgent yung dodoblehin yung sweldo ng mga pulis. O para yung risk para sipagin, kahuhuli o ka-encounter sa mga rebelde itong mga sundalo. O kinakailangan mabilis yung pagpapasa ng kanilang yung panukalang batas na dodoble sa kanilang sweldo. Kaya mabilis na naipapasa kasi kinakailangan yun eh. Critical yun eh. Sasabak sa matinding pakikipaglaban yung mga pulis. Kinakailangan naman matuwa muna sila. Baka sabak sila ng sabak sa matinding laban pero yung sweldo naman nila alam niyo yun? Okay, ganun po yun, no? Urgent. O kaya
nariyan na, no? May mga may mga kausap na yung gobyerno. Hindi lang makapasok dahil may mga restriction yung ating investment code. O, isa-certify niyang urgent na etong batas na to para may 7 kausap na ako, papasok na sila, kaya lang ayaw nila tong tipong gano'n 'yan, no, yung makakatulong. So sa makatuwid, ganito po kasabog. Hindi ko po sinasabog yung namumuno, ganito po kasabog yung utak, priority, no, urgent or priority. Priority mo, kaya ipinasa agad. Saglit lang po na ipasa yang Maharlika. Yan po ang isa sa pinakasikat na naipasang batas sa panahon ni Pangulong Marcos. Isa sa mga pangunahin niyang batas. Ganito po. Naipasa na yung batas, nakakuha na ng mga pondo, wala naman palang paglalagakan. Yung mga nakuhang pondo sa mga iba't ibang ahensya, hindi naman ngayon alam kung saan, kung paano kikita yung Maharlika Fund. Wala po eh. Puhunan yan eh. Di ba? Pondo yan para kumita yung Maharlika Fund. Paano kikita kung hindi nyo naman alam kung saan nyo ilalagay? So, sinisertify mong urgent, pinagmamadali mo lahat, wala naman palang paggagamitan. Katulad po yan ng kinuha nyo, yung 90 billion ng PhilHealth. Kukunin mo yun, dapat, kasi may urgent need kang paggagamitan nun. Meron ng kinakailangan mo ng gamitin yun, kaya mo kinuha mula sa PhilHealth. May importante kang paggagamitan. Tanong nyo po kung saan dinala. Di saan program. Kaya nga, ang program ang tawag sa kanya. Hindi siya urgent, hindi nga siya nakaprograma. Yung mga biglang darating yan. Hindi mo pangangailangan yung unprogram na yan. Kumbaga yung pag may mga sumulpot lang, ibig nyo sabihin, mas importante pa yun sa kalusugan. Bakit mo kukunin yung 90 billion na nakalaan sa kalusugan para ilaan mo sa wala pa? Wala pang paggagamitan, unprogram pa eh. Kaya, hindi natin alam kung anong direksyon talaga ng Pilipinas eh. Katulad din yan itong mga flood control program. Sangkatutak yung binabudget, 1.4 billion a day. Wala naman palang paggagamitan. Baliktad. Napagalo ko yung flood control tsaka tong Maharlika. Nagpondo tayo ng 1.4 billion a day. Wala naman palang wala pa namang plano. Wala pa palang gagawin. Pero may pondo na. Dati, ang normal, may plano na lahat, popondohan na lang. Dito, sa gobyernong ito, pinopondohan na, wala pa palang pagkagastosan. Dalawang instance na yung nakita natin. May pondo na, Maharlika Fund, wala pa palang paglalagakan ng pondo. Sa isa naman, may pondo na o gumagastos na, wala pa palang plano ng flood control. Ganyan po ang uri ng gobyernong meron tayo. Yun ang problema. Kung may pondo pa ba?
Kasi hindi ko talaga makuha eh. Bakit mo mamadaliin? Tara, magbigay na kayo ng pondo. Usapin pa yan, ha? Gusto pa nila SS tsaka GSIS. Buti nga, pumalag yung SS. Pumalag yung mga miyembro eh. Kung hindi, pati yung SS at GSIS, kinuha na ng Maharlika Fund eh. Aanin nyo yung mga pondo. Natutulog ba yan? Hindi kami naniniwalang natutulog yung pondo. Nasaan yung pondo na yan? Sino may hawak niyan? Saan bangko nakalagak yan? Kumikita ba yan? Nasaan yung pera na Maharlika? Wala pala kayong paglalagakan. Christopher Viloria, thank you very much sa 499. Okay, punta po tayo rito sa isa sa mga tinututulan ng mga congressman. Maganda yung sinasabi niya. Ito pa alam muna, no? Ngayon po, mamayang 3:00, meron pong iikot po sila Yulo at ang mga Olympians. Magkakaroon po sila ng caravan para naman po makawayan sila ng ating mga Pilipino na nag-aabang kay Yulo na makita man lang. Okay. Pero eto po, sabihin lang lang natin, no, para ma-recognize naman yung pag-angal nito ng isa po nating Olympian, yung golfer po natin. Hindi ko na po ito i-discuss. Siguro na po to, no? Malinaw na sa sinasabi. Ulitin ko po, sabi ni Dottie Dina, Filipina golfer. Walang dumating na uniforme at ang binili sa Paris ay hindi kasya sa amin. Pareho at ang PH logo ay nasa ilalim ng collar. Hindi ko pong piniling magsuot ng ibang uniform o t-shirt. Wala po talaga akong choice kung hindi magsuot ng iba. Okay, bumili raw sa Paris, hindi naman kasya sa kanila. Nabanggit ko din po to sa video ko na nakakahiya. Dahil sobra po talagang daming tao at hindi maiwasan na magtanong ang ibang players sa akin. Your flag is peeling off or you did not get uniforms? Hindi ko na po alam ang isasagot ko. Nakakalungkot dahil nakita pa ang flag na tutuklap. Kasi nilalagyan lang nila double tape eh. Alam nyo, milyon-milyon po yung pinamimigay ngayon, no, ng gobyernong to. Pero habang sila ay lumalaban, yung Sinesti petition nga, ganun lang ganun sa headgear. Hindi ko po alam kung bakit niya. Hindi ba maluwag ba? Yung mga simpleng ganun, si petition lang yung nakikita ko na adjust ng adjust. Sabi ko nga, kung hindi, baka naiirita na to, nawawala sa focus eh. Lumalaban ka, adjust ka ng adjust sa headgear. Ito po ang malupit na sinabi pa ni Ardina. Pinaka-vocal siya sa mga umaangal, no? Sana wala ng atletang Pilipino ang magmukhang busabos at kawawa. Grabe yung termino. Mukhang busabos at kawawa. Alam nyo, Olympics po yan eh. Sa mga opisyal po, no, ng PSC o POC, kung sino man po yung namamahala sa uniforme, mahabag naman kayo sa mga atleta na natin. Alam nyo, nararanasan po namin yan kasi nasasama ako sa palaro eh. Isa po ako sa mga opisyal. Kahit hindi kahit hindi naman tayo ganong marunong. Taga-ano lang naman kami. Taga-abot lang kami ng naging official ako sa yung mga palaro. Yung ang trabaho mo lang taga-abot ka lang nung mga judge. Yung papel ng judge para makarating dun sa announcement. Importante. Okay, nakakalungkot po, no, sa kabila po ng pinakamagandang anong tawag diyan? Pinakamaganda pong
Anong tawag do'n? Pinakamatagumpay na Olympics natin ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi nakadalawang ginto tayo. Bumubuhos po yung papremyo. Putya, yung uniform natin. Habang nagko-compete sila, hiyang-hiya po si Ardina dahil natutuklap yung nilagay niya. Siya mismo naglalagay ng tape, double-sided tape sa bandila ng Pilipinas. Ilalagay niya sa kanyang biniling uniforme dahil yung binili nyo hindi kasya. Sana hindi na po maulit. Ano yung termino? Yung mga boss-boss. Ayaw ko pong gawing issue to, kaya lang meron pang ganyan. Ilan lang po yan eh. Kukonting-kukonti lang po eh. Thank you very much kay Jake Lo. Ang pangalan to? Lockhead ba? Thank you very much kay Jake Lock. Hindi ko makita yung ibang pangalan mo na nagbigay sa atin ng $10 na pangpe. Jake Lock. Mag-comment ka nga. Nababasa niyo ba? Ayun, Lockhart. Jake Lockhart. Thank you very much sa $10 na pangkape. Okay, Okay. Si Jake Lockhart. Yan. Okay na yan. Hindi ko na talaga mabalik eh. Lalo nagsusum. Ayun, bumalik na. Pagtatanga-tanga sa teknolohiya, ganyan eh. Okay, punta na po tayo rito sa isa pang balita. Ito pong, yun na nga, no? Yung mga congressman, alam nyo, maganda po yung panukala ni Congressman Pulong Duterte, di ba? Kasi para sa ganun, ewan ko po kung sino po yung tumututol, no? Bakit kayo tututol? Gusto nyo po ba yung mga namumuno sa atin, mga adik? O, di ba hindi po natin gusto yun? No? Nag-lock eh. Masyadong umiinit na, parang mainit na rito sa akin ano. Okay. Maganda po yung panukala eh. Tapos dinefine niya na para kasama yung presidente, including president. Ngayon ang immediate reaction ng mga kasama niya, una, siraan siya. Kesyo si Pulong daw hindi naman nagpapakita sa Kongreso, hindi naman daw nila nakikita. Grabe no? Mga kasama mo yan. Parang sensya na. Ito po, balikan po natin. Yung kaso po ni Pulong, no? Una sinisiraan na siya ng mga kasama niya sa pangunguna ng mga young guns, lalong-lalo na si Nograles, no? Na sana naman daw kasi balita naman sana naman daw pati yung mga kasi sa Davao daw marami siya nababalitaan na sa City Hall na gumagamit. Alam nyo, palpak din yung mga banat na ganyan eh. Sa totoo lang po, si Davao City Mayor Baste Duterte na nga lang yung nagko-conduct sa lahat sa buong Pilipinas. Siya na lang yung nag-conduct ng siya na lang yung nag-conduct ng drug testing. Kaya nakita nila, 'di ba, na may mga gumagamit pala. O ano po ngayon, 'di ba, pinagtatanggal. Yun yung problema eh, yung kung sino yung gumagampan ng trabaho. Talagang wala kayong mahuhuli sa mga city hall ninyo at sa mga municipal hall na trabahador kasi wala naman na nagko-conduct ngayon ng mga yung voluntary o yung anong tawag doon sa biglaang drug testing? Unannounced na drug testing. O, kundi Davao City na lang. Tapos sila pa rin yung may kasalanan. Pag sila nakahuli na may mga gumagamit sa kanilang tapos tinanggal naman ni Mayor Baste. Random drug testing. Dapat nga ipatupad yan eh. Halatang-halata kasi sino po ba yung pinoprotektahan nyo? Kung may pinoprotektahan po ba kayong addiksyones,
O, eto kasi, no? Representative Paulo, Manila Times. Representative Paulo Duterte's random drug testing for government officials proposal unconstitutional. Sabi raw po ng mga lawmakers. Okay. Davao Oriental Representative Chino Almario, Puwersa ng Bayaning Atleta Representative Margarita Nograles, Taguig Representative Pami Zamora, and One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez, members of the House Young Guns Bloc, said that the bill filed by Davao City Representative Paulo Duterte that mandates random drug testing to all government officials, including the President, should be studied carefully in light of a Supreme Court decision that mandatory drug tests for all candidates is unconstitutional. Okay. Sa biglang tingin, parang ang deklarasyon nila nagsabi na yung Supreme Court na unconstitutional yan. Yang ipapasa mong batas. Hindi po ang constitutional. Iba po yung candidate. Yung sinasabi po ng Supreme Court, dapat hindi nyo i-impose sa mga candidate na drug testing isa sa qualification. Kasi nakalagay po yan sa Constitution. Ito lang yung mga qualification. No? Okay. Hindi naman po candidate to. Mga nanalo na to. Bawal po ba yung mga opisyales ng gobyerno, yung mga nanalo na, yung mga binoto na? Bawal po ba silang isubject nila yung sarili nila? Mag-voluntary po sila na random drug testing? Kung yung mga boksingero nga, yung mga atleta nga nira-random drug testing para lang po sa performance, 'di ba? Para hindi makalugi. Ito po, nakasalalay po rito. Kung presidente po ng Pilipinas yung may hindi po normal ang pag-iisip dahil sa droga, kung lang hindi ko sinasabing pero hindi natin malalaman kung ayaw magpa-drug test 'Di ba? Ayaw magpo-follicle drug test. Bakit nyo inuunahan na ito ay constitutional? Ay unconstitutional? Magkaiba naman yung kandidato. Ibig sabihin, may karapatan kasi. Karapatan tumakbo. Naka-specify po kasi sa Constitution. Ito yung qualification, no, ng mga tatakbong presidente. Dapat siya ay natural born citizen. Dapat 40 years old, able to read and write. Ganun po yung mga specification. Ngayon, ang tanong, pagka ba nanalo, bawal po siyang mag-drug test? Yun yung tanong Mas okay po ba na mas pangangalagaan nyo po ba yung karapatan ng isang adik na pinuno kaysa sa mga mamamayang pinamumunuan niya? Alam naman ng lahat, pag ang adik, wala pong katinuan. Mayroon po siyang sakit. Di po bang addiction ay sakit? Kung may sakit po siya, lalo na sa pag-iisip, fit ba siyang maging pangulo? Hindi po. Fit ba siyang maging gobernador? Hindi po. Fit ba siyang maging mayor? Hindi po. Kasi may sakit siya Ngayon, ang tanong ko, bakit kinukontra nyo? Meron kagad kasasabi pa lang na panukalang batas pa lang. Ngayon lang po ako nakakita na nagkaroon ng press conference para banatan yung panukalang batas. Ibang klase, no? Pinasasama kagad Ang problema,
pinasasama nila, hindi po yung laman ng saligang batas, kundi yung author. Hindi naman umaatin niya si Paulo eh. May tanong pa si Nograles eh. Nakita nyo ba kayo? Tatanungin ko, nakita nyo bang umaatin yan? Nagtatawanan naman yung mga media. Yung matitinong media. Okay. Si Jake Lockhead pala yun. Teka lang ha, baka meron pa tayong nakakalimutan. Marami kasi marami kong tinantosan eh. Ito po last. Banat pa rin po ng congressman. Grabe yung mga congressman bumira kay ano, no? Grabe sila bumira kay Sara Duterte, no? Kay BP Sara. Ito naman po si Representative Glona Labad-Labad. Her tenure as Education Secretary did not effectively address the root causes of our educational challenges. These unresolved concerns undermine her credibility when she criticizes the Marcos administration. Okay. Everyone in the House is working hard to address our nation's problems. It's time for us to end blame game and start leading by example. Alam niyo po, kayo po yung nanawagan na mag-resign si BP Sara. Nung nag-resign po siya, tinatanong nyo bakit nag-resign, bakit. Nung nagpapaliwanag na siya kung bakit siya nag-resign, sasabihin nyo blame game. Hindi po blame game yan. Okay, yung sinasabi nyo po na hindi niya na-address. Alam nyo, hindi po yan gamot, no? Sabi sa inyo, ang educational system, pag magbabago ka ng curriculum, magsimula ka ng grade 1 o elementary, tapos magsisimula ka rin ng high school, grade 7. So, hindi po pwede na kaupo pa lang, 2 taon pa lang ini-implement ni BP Sara. Hindi pa nga ini-implement. Ngayon pa lang nga i-implement yung matatag curriculum. Yung review po, yung ginawa po niya, review po yun ng Makabayan. Ay yung K-12. Yung K-12 po, ni-review nila, ngayon nakabuo sila ng matatag curriculum. Yung po ay pag-ayos na po yun ng K-12 program. So, i-implement pa lang po yan mula grade 7, tapos sa kabila naman, grade 1 naman. Elementary grade 1, tapos sa grade 7 naman, magsisimula na naman yan. Yung kay BP Sara. So, para mo masukat yan, kung effective yan, pag nakagraduate na po yung grade 7. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Gusto niyo yata, kita nyo, bilib na bilib sila kay Angara. Ang sabi nila, si BP Sara, 2 taon, wala nagawa. Si Angara daw, meron na nagawa. Meron ka na nagawa agad? Pumirma pa lang si Angara eh. Alam niyo yung pinirmahan niya? Yan yung pinagtrabahuan nila BP Sara. Si Angara niya, kasi mahirap po bang explain? Hindi po yan katulad ng bakuna. Na bumili ka ng bakuna, may resulta agad. Binakunahan mo mga tao, makikita mo kagad yung resulta na, umonte yung kaso natin kasi malawakang pagbakuna. Umonte yung kaso ng TB. Kasi nagbakuna tayo ng anti-TB. Hindi po ganun yung edukasyon. Kung nagsimula ka ng grade 7, masusukat mo kung epektibo yung pinagawa mo sa grade 7 pag nakagraduate na siya ng grade 12. So, hindi po yan katulad ng programa na nagtayo ka ng flood control. Pag natapos na, dapat wala ng baha. Ganun po yun eh. Eto, matagalan, pero nasa tamang landas tayo. Bakit? May ideya po ko kung anong ginagawa ni BP Sara. Una,
Pumokus siya sa teacher. Dapat ang teacher walang ibang ginagawa kundi magturo. O kaya nga, sound principle po yun eh. Yung ginagawa niya. Kaya ikaw, representative labad-labad, hindi nyo masusukat pa yung epekto. Pinag-aralan pa lang nila BP Sara eh. Ngayon pa lang ipapatupad. Teacher yung asawa ko eh. Yung pinag-aralan nila BP Sara, siniseminar nila ngayon. Ganun po katagal yan. Nag-aral sila BP Sara, panahon ni BP Sara, matatag curriculum, siniseminar pa lang ng mga teacher, ipapatupad pa yan, malamang next school year pa. Kasi seminar pa lang ngayon, may pilot pa lang ngayon. O kaya ngayon pa lang ipapatupad. Hindi po yan kagad-kagad. Okay. At hindi po achievement ni yung mga pinirmahan niya, automatic. Pagpasok niya, ganun kagad. Hindi po yung ganun. Kasi traditional yung pag-iisip niyo. Ilan yung classroom na kulang? Ilan yung teacher lang? Natugunan ba yan? Hindi po ganun yan. Marami kang ang teacher. Ang dami mo rin pinagagawa sa teacher. Ngayon, ano sabi ni Angara? Pinag-iisipan ko na ibalik yung dekorasyon sa mga classroom. Alam mo, pahingayin mo yung teacher. Maganda na yung ginawa ni BP Sara eh. Nakabata yung pagtatanggal ng classroom decoration. May sound principle yun. Alam mo yan, decoration na yan, kada quarter yan, nagbabago ng dekorasyon dahil contest yan eh. Ngayon, saan po galing yung budget dyan? Galing po yan sa yung teacher, hihingi po sa mga, yan po, hihingi po yan sa mga graduate, gagawa ng paraan para makakuha siya ng pangdekorasyon. Pinoproblema niya pa yan. Kaya ang sabi ni Angara, pinag-iisipan niyang ibalik kasi marami nagsasabi na gusto nilang ibalik. Ikaw nagsasabi lang ang batayan mo eh. Si BP Sara, sound education principle. May binanggit siyang pag-aaral, mga